Bumagsak ang gabi sa Maynila na parang isang mabigat at maalinsangang kurtinang peles. Umuulan. Malakas na hinahampas ng buhos ng ulan ng Agosto ang malalapad na salaming bintana ng marangyang mansyon na matatagpuan sa Forbes Park, isang eksklusibong subdivision para sa mga ubod ng yaman. Sa loob, ang katahimikan ay halos nakakabingi, tanging ang marahan at palagi ang tik-tak ng isang anti-gong orasan na gawa sa mamahaling kahoy at ang malakas na lagaslas ng ulan sa labas ang maririnig. Si Mateo de Alvarez ay nakatayo sa tabi ng bintana, ang kanyang matangkad, matipuno, at mayabang na anyo ay nag-iiwan ng mahabang anino sa makintab na sahig na marmol. Nakasuot siya ng mamahaling sutlang pajama na kulay navy blue, ngunit ang komportableng kasuotan ay hindi maitago ang matinding tensyon na nakaukit sa kanyang gwapong mukhang tila nililok. Ang kanyang mga mata, na kulay matingkad na kayumanggi at karaniwang kasing talam ng kutsilyo, ay bahagyang nakapikit ngayon, nakatitig sa puting tabing ng ulan na tila nilalamon ang maayos na inalaga ang hardin. Ang baso ng whiskey na kulay amber sa kanyang kamay ay halos hindi nababawasan. Siya si Mateo de Alvarez, ang nag-iisang tagapagmana ng makapangyarihang Alva Corp, isang malaking korporasyon na may impluwensya mula sa real estate, mga luxury hotel chain, hanggang sa mga koridor ng kapangyarihan sa Malacanang. Ang kanyang yaman ay hindi masukat, ang kanyang itsura ay nagpapatigil ng hininga ng bawat babae, at ang kanyang kapangyarihan ay sapat na para manginig ang sinuman. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng kanyang gusto, sa isang pitik lang ng daliri. Ngunit ngayong gabi, nakaramdam si Mateo ng kakaibang kawalan ng kapangyarihan, isang pakiramdam na kinasusuklaman niya. Ang imahe ng isang babae ay paikot-ikot sa kanyang isipan, sinasakop ang lahat ng kanyang pag-iisip. Isang babaeng saglit niya lamang nakita, sa isang sasakyang hindi niya inakalang mapapatungan ng kanyang mga paa. Tumunog ang telepono, binasag ang katahimikan. Sinagot ito ni Mateo, ang kanyang boses ay malalim at halatang walang pasensya. Lorenzo, nahanap mo na ba siya? Sa kabilang linya ay si Lorenzo, ang kanyang tapat at mahusay na assistant. Ngunit ang sagot ni Lorenzo ay lalo lamang nagpakunot sa noo ni Mateo, ang mga ugat sa kanyang sentido ay bahagyang umumbok. Hindi pa rin. Pakshet, gamitin ang lahat ng resources. Gusto kong mahanap siya. Agad. Halos umungol siya bago ibinagsak ng malakas ang telepono sa mesa. Ang tuyong tunog ay umalingaw-ngaw sa malawak na silid. Ginulo niya ang kanyang makapal at itim na buhok na perpekto ang gupit. Isabel Reyes. Iyon ang pangalang nalaman ni Lorenzo matapos niyang ipaimbestiga. Isang ordinaryo, simpleng pangalan, walang anumang espesyal. Ngunit ang mga mata ng babaeng iyon, ang kanyang mga matang malinaw at kayumanggi, na may bahid ng katatagan at kalungkutan, at lalo na ang malamig na pagwawalang bahala nang tumingin siya sa kanya, ang lalaking hinahangad ng lahat ng babae ay hindi maalis sa kanyang isipan. Bumalik si Mateo, nagsalin pa ng alak sa kanyang baso. Kailangan niyang makontrol ang sitwasyong ito. Kailangan niyang mahanap ang babaeng iyon. Hindi dahil kulang siya sa babae. Palaging may mga magagandang babae sa paligid niya, mga kilalang debutant, anak ng mga politiko, matatagumpay na negosyante, lahat handang mahulog sa kanyang mga bisig. Maging si Tito Ricardo Valenciano, ang kanyang makapangyarihang tiyuhin na naghahandang tumakbo sa pagkapangulo, ay nagparamdam na nais niyang pakasalan si Katrina, ang kanyang maganda ngunit marteng pinsan, upang patatagin ang kapangyarihan ng pamilya. Ngunit tinanggihan lahat ni Mateo. Hindi niya kailangan ng isang arranged marriage, hindi na niya kailangan ng dagdag na kapangyarihan o pera. Ngunit si Isabel Reyes, iba siya. Mayroon siyang kakaiba na nagpa-curious kay Mateo de Alvarez sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagbigay hamon, at higit sa lahat, isang hindi maipaliwanag na matinding pagnanasang ang kininsya. Nagsimula ang lahat ilang araw na ang nakalipas, sa isang maalinsangang tanghali na tipikal sa Maynila. Papunta si Mateo sa Singapore upang pumirma ng isang kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, isang kasunduan na lalong magpapatibay sa pangingibabaw ng Alva Corp.
Naglakad siya sa business class lounge ng NAIA Airport, ang kanyang malamig at mapagmataas na anyo ay umakit ng lahat ng paghanga at mga bulungan. Si Mateo de Alvarez yun, bulong ng isang babaeng negosyante sa kaibigan, ang mga mata ay hindi maalis sa tuwid na likod ni Mateo. Diyos ko, ang gwapo at ang yaman. Talagang A-catch. Umiling ang kaibigan. Huwag ka nang mangarap. Narinig ko na maraming anak ng mayayaman, pati anak ng senador, ang gustong ipakasal sa kanya pero tinanggihan niya ng harapan. Hindi siya nauubusan ng pagpipilian. Ngunit hindi natuloy ang biyahe gaya ng plano. Isang biglaang teknikal na problema ang nagtulak sa airline na kanselahin ang flight papuntang Singapore. Ang biglaang pagbago ng masamang panahon ay nagresulta rin sa pagbabawal sa paglipad ng lahat ng pribadong eroplano. Ang perpektong schedule ni Mateo ay nasira, isang bagay na hindi niya kailanman pinahintulutan. Ang inis ay kitang-kita sa kanyang mukha. Humanap ka ng ibang paraan, utos niya kay Lorenzo habang nakaupo sila sa mamahaling sedan na mabagal na gumagapang sa EDSA Highway, patungo sa Alvacorp Tower sa Makati. Kailangan kong makarating sa opisina sa loob ng 30 minuto. Ngunit ang Maynila sa rush hour ay isang bangungot sa trapiko. Ang mamahaling kotse ni Mateo ay naipit sa gitna ng siksikang daloy ng mga sasakyan, ingay ng mga busina, at makapal na usok. At saka, na para bang tinutokso siya ng tadhana, biglang tumirik ang kotse, umubo ng ilang beses ang makina bago tuluyang namatay. Pakshit, napamura si Mateo. Tiningnan niya ang relo, malapit nang magsimula ang mahalagang strategic meeting. Tumingin si Lorenzo sa paligid, na may mukhang desperado. Sir, sa ganitong traffic, kahit taxi hirap. Tanging. Nag-atubili siya, itinuro ang isang lumang bus, na may makulay na disenyo na tipikal sa Pilipinas, na hirap na sumusulong patungo sa isang malapit na hintuan. Tanging bus lang po yata ang makakasingit. Tiningnan ni Mateo ang direksyong itinuro ni Lorenzo, kumunat ang kanyang mga kilay. Pampublikong bus. Siya, si Mateo de Alvarez, ay sasakay ng bus. Ang ideyang iyon ay katawa-tawa at medyo nakakadiri. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang oras ay ginto, at hindi niya pwedeng palampasin ang meeting. Sige na, tara na, sabi niya, may pag-aalinlangan sa boses, habang tinatanggal ang kanyang herme na sutlang kurbata at niluluwagan ang 2 butones ng kanyang polo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sumakay si Mateo sa isang pampublikong bus na walang aircon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pawis, usok, at iba't ibang halo-halong amoy. Ang ingay ng mga taong nag-uusap sa Tagalog at Ingles, ang sintonadong tunog ng Pinoy pop music mula sa lumang radyo ng driver. Tumayo siya malapit sa likurang pinto, sinusubukang mapanatili ang distansya mula sa nagsisiksikang tao, ang kanyang mamahaling suot ay mukhang katawa-tawa sa gitna ng mga simpleng damit pang trabaho. Si Lorenzo at isang bodyguard ay sumusubok na protektahan siya, ang kanilang mga mukha ay kasing tensyonado rin. Sakto sa oras na iyon, sa isang hintuan, umakyat siya. Si Isabel Reyes. Nakasuot siya ng mapusyaw na asul na uniforme ng konduktora na medyo luma na, ang kanyang mahabang itim na buhok ay maayos na nakatali sa likod ng leeg, na nagpapakita ng kanyang mataas na noo at magandang mukha na may bahid ng katatagan. Mabilis siyang kumilos sa gitna ng mga tao, ang mga kamay ay mabilis na naniningil ng bayad, ang kanyang malinaw na boses ay naririnig sa gitna ng ingay. Bayad po, ingat sa pag-akyat. Nang lumapit si Isabel kay Mateo, nagtama ang kanilang mga mata. Saglit lamang na sandali, ngunit para kay Mateo, tila ito'y tumagal ng walang hanggan. Tila huminto ang oras. Sa gitna ng init, ingay, at gulo ng bus, ang imahe ng babaeng may malilinaw at matatag na mga mata at simpleng ngunit kakaibang kagandahan ay biglang tumatak ng malalim sa kanyang isipan. Nakakita na siya ng hindi mabilang na magagandang babae, mga kagandahang pininturahan ng mamahaling tatak at pampaganda, ngunit wala pang nagparamdam sa kanya ng ganito. Isang dalisay, malakas na pagtibok,
na nagpagulo kahit kaunti sa lalaking laging kontrolado ang sarili. Nilampasan lang siya ni Isabel, naningil ng bayad sa iba, hindi man lang nagpakita ng espesyal na pansin sa kanyang kakaibang presensya. Ang mismong pagwawalang bahala na iyon, ang kalmadong hindi natitinag sa kanyang itsura at aura, ang lalong pumukaw sa kuryosidad ni Mateo. Bigla, isang insidente ang nangyari. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na amoy alak, ang sadyang siniko ng malakas ang isang batang babae na nakatayo malapit doon, habang bumubulong ng mga bastos at maalay na salita. Ang babae ay natakot at napaurong, namutla ang mukha, ngunit hindi naglakas loob na umimik. Ang ibang pasahero ay tumalikod o umiling na lang, ayaw masangkot sa gulo. Agad na lumapit si Isabel, ang kanyang maliit ngunit matatag na tindig, humarang sa harap ng lasing na lalaki. Ang kanyang boses ay malamig ngunit matigas, malinaw na narinig sa Tagalog. Hoy kuya, umayos ka nga. Respetuhin mo naman ang mga babae. Tiningnan ng lalaki si Isabel mula ulo hanggang paa na may mapanuring tingin, ngumisi ng may kabastusan. Aba, ang konduktora, matapang ka rin pala. Anong pakialam mo? Hindi natinag si Isabel. Ang kanyang mga mata ay diretso sa lalaki, nagliliyab sa determinasyon. Pasahero ko siya. Responsibilidad kong tiyakin ang kaligtasan niya habang nasa bus ko siya. Kung hindi ka aayos, palalabasin kita ngayon din. Ang hindi inaasahang katigasan ni Isabel, kasama ang mga mapanuring tingin ng ibang pasahero na nagsisimula ng tumutok sa kanya, ay tila nagpa-atres sa lalaki. Nagmura pa siya ng ilang beses bago nag-aatubiling umatras at humanap ng ibang lugar na tatayuan. Humarap si Isabel sa batang babae, ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Okay ka lang ba? Dito ka sa tabi ko. Nakatayo si Mateo doon, nasaksihan ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas. Isang komplikadong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Hindi na lamang siya naakit sa itsura ni Isabel. Ang kanyang katapangan, integridad, at ang paraan ng hindi niya pag-aatubiling ipagtanggol ang mahihina, sa kabila ng panganib na maaaring dumating sa kanya, ay tunay na humanga sa kanya. Siya ay malamig, kaakit-akit, at kahanga-hangang malakas. Ito ang uri ng babae na hindi pa niya nakikilala sa kanyang mundo ng alta sosyedad na puno ng kalkulasyon at pekeng maskara. Ang bus ay nagpatuloy sa kanyang mabagal na paglalakbay sa mga siksik ang kalye ng Maynila. Hindi maalis ni Mateo ang tingin sa anyo ni Isabel habang kumikilos siya sa pasilyo, naniningil ng bayad, nagbibigay ng sukli, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado ngunit ang mga mata ay laging alerto. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ang strategic meeting sa Alva Corp Tower ay naganap sa isang formal na kapaligiran, ngunit ang isip ni Mateo ay lumilipad sa ibang lugar. Ang imahe ni Isabel, ang kanyang boses, ang matatag na mga mata na iyon ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan, na nagpapalito sa kanya sa harap ng mga ulat pinansyal at ambisyosong plano sa negosyo. Kaya, Mr. De Alvarez, sa pagbili ng resort chain sa Palawan, inaasahan naming tataas ng 20% ang kita sa turismo. Ang boses ng CEO ang nagpabalik kay Mateo sa kasalukuyan. Hinilat niya ng bahagya ang kanyang sentido, sinusubukang mag-focus. Magpatuloy ka, nakikinig ako. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang napunta sa bintana, tumingin sa nagmamadaling daloy ng trapiko sa ibaba, nag-iisip kung isa ba sa mga boss na iyon ang pinagtatrabahuhan niya. Pagkatapos mismo ng meeting, tinawag ni Mateo si Lorenzo. Lorenzo, yung babae sa bus, yung konduktora, alamin mo lahat tungkol sa kanya. Pangalan, tirahan, lahat. Bahagyang nagulat si Lorenzo sa hindi pangkaraniwang utos ng kanyang boss, ngunit mabilis itong itinago at yumuko bilang pagsunod. Opo, sir. Agad po. Samantala, sa pasilyo sa labas ng meeting room, naghihintay na si Katrina Valenciano, ang maganda at marteng pinsan ni Mateo. Nang makita siyang lumabas, agad siyang tumakbo papalapit, kumapit sa braso niya nang may paglalamang, ang boses ay nagpapakyut. Mati,
Sa wakas tapos ka na rin sa meeting. Kanina pa kita hinihintay. Kakain tayo mamayang gabi sa bagong bukas na restaurant sa BGC, ha? Nakapag-reserve na ako. Maraahan ngunit tiyak na inalis ni Mateo ang kamay ni Katrina, ang kanyang mukha ay nananatiling malamig. Busy ako mamayang gabi, Katrina. At huwag mo akong tawaging Mati. Sumimangot si Katrina, halata ang pagkadismaya at pagtatampo. Busy na naman. Palagi ka namang busy. O baka naman, may date ka sa ibang babae. Tinaasan niya ng kilay, sinusubukang basahin ang ekspresyon ni Mateo. Walang kinalaman sa'yo ang personal kong buhay. Umuwi ka na. Sabi ni Mateo, walang emosyon sa boses, sa kanilampasan siya, iniwan si Katrina na nakatayo roon na may mukhang galit at nasaktan. Ang tahasang pagtanggi ni Mateo ay parang nagdagdag ng langis sa apoy ng inggit at sama ng loob na umiinit sa kanyang puso. Nagngalit ang mga ngipin ni Katrina, ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang determinado na tingin. Hindi niya hahayaang may humadlang sa pagitan nila ni Mateo. Kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng iyon. Nang gabing iyon, umuwi si Isabel sa maliit at masikip na bahay kung saan siya nakikitira kasama ang kanyang ate, si Ate Lina, at bayaw, si Kuya Romel, sa isang lugar ng mga manggagawa sa distrito ng Tondo. Ang bahay ay nasa loob ng isang maliit at madilim na eskinita, malayong-malayo sa karangyan ng mundong ginagalawan ni Mateo. Si Ate Lina, ang kapatid na laging mapagmahal sa kanya, ay abala sa pagluluto ng hapunan sa simpleng kusina. Si Kuya Romel, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na tila tamad at palaging reklamador, ay nakaupo sa isang upuang plastik na luma na sa sala. Ang mga mata ay nakatutok sa lumang TV. Nandyan ka na pala, sabi ni Kuya Romel, hindi inaalis ang tingin sa TV. Nasaan ang sweldo mo ngayong buwan? Akin na nga. Hindi ito lugar para kumain lang ng walang ginagawa, ha? Mabilis na lumingon si Ate Lina, sinaway ang asawa. Romel, huwag mong sabihin yan sa kapatid ko. Pagod na si isa sa maghapong trabaho. Pagod kung pagod, ungol ni Kuya Romel. Swerte nga't napakiusapan ko pa yung kaibigan kong irekomenda siya para sa trabahong konduktora. Kahit kakarampot ang sweldo, at least stable. Kung hindi, tahimik si Isabel, dahan-daang kinuha ang isang bahagi ng kanyang maliit na sweldo at ibinigay sa kanyang bayaw, ang mga mata ay may bahid ng pagod at pagtitiis. Sanay na siya sa mga panunumbat na ito. Alam niyang pabigat siya sa pamilya ng kanyang ate, kaya kahit mahirap ang trabaho bilang konduktora, mapanganib, at madalas harapin ang pang-aabuso at panghihipo mula sa mga bastos na pasahero, pinipilit pa rin niyang kumapit dito. Ang mga karanasang ito ang nagpatigas sa kanya at nagpalayo sa mga lalaki, lalo na sa mga mukhang mayayaman, na sa tingin niya ay laging gumagamit ng pera at posisyon para lumapit at pagsamantalahan ang mga babaeng tulad niya. Kinabukasan, muling nagpakita si Mateo sa boss na pinagtatrabahuhan ni Isabel. Sa pagkakataong ito, wala siyang kasamang bodyguard o assistant, at nakasuot siya ng pangkaraniwang damit, isang simpleng ngunit mamahaling polo shirt at khaki pants na hindi gaanong mukhang malayo, ngunit nagpapalabas pa rin ng hindi may tatagong aura ng yaman at kapangyarihan. Sadyang tumayo siya malapit sa lugar kung saan nagtatrabaho si Isabel, naghihintay ng pagkakataon na makipag-usap. Miss, nagsalita siya, ang boses ay may hindi pangkaraniwang pag-aatubili. Lumingon si Isabel, bahagyang nagulat nang makilala siya bilang ang mayamang lalaki kahapon. Pinanatili niya ang propesyonal na anyo, hindi ipinapakita ang emosyon. Opo, sir, bibili po ng tiket. Hindi. Umiling si Mateo. Huminga siya ng malalim, saka inilahad ang isang business card na kulay gereng, na may pinong naka-emboss na gintong tinta. Gusto kitang makausap. Ako si Mateo de Alvarez. Humanga ako sa ginawa mo kahapon. May bakanteng posisyon ngayon sa kumpanya ko para sa isang personal secretary. Ang sahod ay mas mataas kaysa sa kinikita mo ngayon. Interesado ka ba? Tiningnan ni Isabel ang kumikinang na business card sa kamay ni Mateo,
saka tumingala at tumingin ng diretso sa mga mata niya. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pagdududa at kaunting paghamak. Isa na namang lumang palabas. Gumagamit ng pera at isang magandang posisyon para mangakit. Sa kanyang mga mata, ang alok na ito ay walang pinagkaiba sa mga matatamis na salita ng hindi mabilang na maniakis na nakaharap na niya, tanging mas maganda lang ang balot. Ngumisi siya ng mapakla, isang malamig at puno ng pang-uuyam ng ngiti. Pasensya na po, sir. Hindi ako interesado. Hindi man lang niya inabot ang business card. Tumalikod siya, nagpatuloy sa kanyang trabaho sa pagsusukli na para bang hindi nangyari ang usapan. Iniwan si Mateo na nakatulala sa gitna ng pasilyo, ang mamahaling business card ay nakalutang pa rin sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, si Mateo de Alvarez, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa Maynila, na hindi kailanman nakarinig ng salitang, tanggihan, ay tinanggihan ng harapan at walang pakundangan ng isang mahirap na konduktora ng bus. Ang kawalang pakialam, ang nakatagong pagmamataas sa mga mata at kilos ni Isabel ay hindi nagpagalit o nagpahina ng loob kay Mateo, bagkus, ito ay parang maliit na apoy na nagpasiklab sa kanyang interes at determinasyon na makuha siya. Espesyal ang babaeng ito, sinabi niya sa sarili, kailangan niya itong makuha. Ang pagtanggi ni Isabel ay lalo lamang nagpatindi sa obsesyon ni Mateo. Nagsimula siya ng isang tahimik ngunit determinadong pagtugis. Tuwing ikalawang araw, nagkataon, siyang nagpapakita sa boss na pinagtatrabahuhan ni Isabel. Sinusubukan niyang makipag-usap, magtanong ng mga simpleng bagay, ngunit laging pinapanatili ni Isabel ang malamig na distansya, sumasagot ng maikli o simpleng hindi siya pinapansin, nakatuon sa kanyang trabaho. Ang kanyang pasensya, na sadyang limitado na, ay nagsimulang maubos. Dahil hindi makalapit kay Isabel sa karaniwang paraan, nagpa siya si Mateo na gamitin ang kanyang kapangyarihan at pera sa ibang paraan, isang paraan na sa tingin niya ay mas epektibo. Tinawagan niya si Lorenzo. Lorenzo, ang kanyang boses ay kalmado sa telepono, rentahan mo ang buong bus na iyon. Route 17B, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga bukas. Ako lang mag-isa. Nag-atubili si Lorenzo sa kabilang linya. Sir, rerentahan po ang buong pampublikong bus. Gawin mo na lang. Maikling sagot ni Mateo bago ibinaba ang telepono. Kinaumagahan, hindi maiwasang magtaka si Isabel at ang matandang driver ng iisang pasahero lamang ang sumakay sa walang laman na bus si Mateo de Alvarez. Comfortable siyang umupo sa isang hilera malapit sa harap. Ang anyo ay relax ngunit ang mga mata ay nakatutok kay Isabel na nakatayong hindi mapakali sa likuran ng bus, hindi alam ang gagawin. Magandang umaga, Isabel. Basag ni Mateo sa katahimikan. Hindi sumagot si Isabel, tumalikod lamang, tumingin sa tanawin ng kalye na dumadaan sa bintana. Ang halos 2 oras na biyahe ay lumipas sa isang tensyonado at kakaibang katahimikan. Nakuha ni Mateo ang pribadong espasyo kasama si Isabel, ngunit ang tanging natanggap niya ay ang malamig na katahimikan at paminsan-minsan ay isang matalim na tingin, puno ng pag-iingat, kapag hindi sinasadyang napapatingin siya sa direksyon niya. Ngunit sa halip na makaramdam ng kabiguan, isang kakaibang kasiyahan ang umusbong sa puso ni Mateo, isang interes sa mahirap na hamon na ito. Habang mas mahirap siyang makuha, mas lalo niyang gustong angkinin siya. Sa pahingahan ng mga empleyado ng kumpanya ng bus ng hapong iyon, si Ate Fe, isang mas matandang babaeng kasamahan na medyo malapit kay Isabel, ay nakita siyang nakaupong nag-iisa at nag-iisip kaya lumapit ito para kumustahin. Uy, Isa, bakit? Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Umupo si Ate Fe sa tabi niya. Yung gwapo at mayamang lalaki na naman ba na palaging umaaligid sa'yo nitong mga nakaraang araw. Bamantong hininga si Isabel, hindi tumanggi. Nako, batang ito. Umiling si Ate Fe. Ang swerte mo naman. Mayaman na, gwapo pa, at mukhang seryoso sa'yo. Tingnan mo, hindi niya sinasayang ang oras at pera para lang makita ka ng ilang segundo dito sa bulok na bus na to. Di tulad ng mga lalaking nakilala ko, puro mahihirap na nga,
tamad pa at walang kwenta. Bamantong hininga siya, may bahid ng lungkot sa boses. Bakit hindi mo subukang buksan ang puso mo sa kanya? Malay mo, siya na pala ang Prince Charming na bigay sa'yo ng langit. Umiling si Isabel, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ate Fe, yang mga kwentong From Rags to Riches, o Pipit na Naging Agila, sa pelikula lang yan. Magkaiba ang mundo namin. Ayokong umasa tapos masasaktan lang. Alam niya ang kanyang lugar, at hindi siya naniniwala sa mga himala ng pag-ibig na kayang burahin ang agwat sa lipunan. Ang hindi pangkaraniwang pagtugis ni Mateo sa isang konduktora ng bus ay hindi nakaligtas sa mata ng kanyang pamilya, lalo na kay Katrina. Ang inggit at galit ay nagpapainit sa kanya. Determinado siyang alamin kung sino ang nakaakit sa kanyang pinsan, ang nangahas na agawin ang posisyon na pinaniniwalaan niyang para lamang sa kanya. Walang pag-aatubiling gumamit si Katrina ng malaking halaga ng pera para suhulan si Lorenzo, hinihiling na iulat sa kanya ang lahat ng kilos, lahat ng impormasyon tungkol sa babae sa bus na tinitingnan ni Mateo. Si Lorenzo, bagamat may kaunting pag-aalangan, ngunit dahil sa pressure at tukso ng pera, ay pumayag din na maging especially iya para kay Katrina. Ilang araw pagkatapos, isang biglaan at kakilakilabot na trahedya ang dumating. Mabilis na kumalat ang balita sa komunidad ng mga empleyado ng bus na parang masamang hangin. Si Ate Fe, ang mabait na kasamahan na madalas magpayo kay Isabel, ay brutal na pinaslang habang pauwi mula sa trabaho noong nakaraang gabi. Ang kanyang bangkay ay natagpuan sa isang madilim na eskinita. Ang sospek na tinutukoy ng pulisya ay isang baliw na tagahanga na matagal nang nanggugulo sa kanya, ang mismong lalaki na inireklamo ni Ate Fe kay Isabel na, mahirap na nga, wala pang ambisyon, isang lalaking ilang beses na niyang tinanggihan ang may sakit na panliligaw. Natigilan si Isabel nang marinig ang balita. Ang takot, sakit, at galit ay umapaw sa kanyang dibdib. Kahapon lang, nag-uusap pa sila, pinapayuhan pa siya ni Ate Fe na buksan ang puso. Ngayon, wala na ang babaeng iyon. Ang malupit na katotohanan ng buhay sa ilalim ng lipunan ay muling nabunyag sa kanyang harapan. Ang balita tungkol sa pagpatay ay mabilis na lumabas sa mga tabloid at sa balita sa tanghali. Si Mateo, na nakaupo sa kanyang marangyang opisina sa Alvacorp Tower, ay nagkataong napanood ang balita. Nang marinig ng reporter ang pangalan ng terminal ng bus at ng kumpanya ng transportasyon kung saan nagtatrabaho si Isabel, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Isang malabong takot ang sumakop sa kanya. Walang pag-iisip, agad siyang lumabas ng opisina, nagmaneho ng sarili, at humarurot papunta sa terminal kung saan nangyari ang krimen. Nakita niya si Isabel na nakatayo sa gitna ng magulong karamihan ng mga pulis, reporter, at mga usisero. Ang kanyang mukha ay mapatla, tulala, ang mga mata ay namumula ngunit walang luha. Nang makitang ligtas pa rin siya, nakahinga ng maluwag si Mateo, ngunit naroon pa rin ang pag-aalala at isang pakiramdam ng hindi mapakali. Ang lalong nagpagalit kay Isabel at sa iba pang kasamahan ni Ate Fe ay ang paraan ng pag-uulat ng mga reporter at mamamahayag. Para makakuha ng maraming manonood, para sa nakakaakit na headline, naghabi sila ng kung ano-anong pekeng tsismis, binaliktad ang katotohanan, ginawang may kasalanan ang biktima, patuloy na sinasaktan ang pamilya ng biktima, ginawang murang palabas para sa publiko ang trahedya ng isang tao. Ipinahiwatig pa nila na si Ate Fe ay may hindi magandang pamumuhay kaya nagkaroon ng ganoong kalunos-lunos na katapusan. Hindi na matiis ang paglapastangan sa dangal ng kanyang mabait na kaibigan at kasamahan kahit patay na ito, hindi na matiis ang tahasang pagbaluktot sa katotohanan, nagpasya si Isabel na gawin ang isang bagay na iilan lamang na babae sa kanyang kalagayan ang maglalakas loob na gawin. Sa gitna ng kumpol ng 12-dosenang mikropono at mga lente ng kamera na nakatutok sa kanya, si Isabel, na may namumulang mga mata ngunit may tingin na puno ng determinasyon at galit, ay humakbang pasulong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon ngunit malinaw pa rin at malakas. Tumigil na kayo.
Ang sigaw niya ay nagpatahimik sa maingay na karamihan. Hindi basura ang buhay ng kaibigan ko para pagpiestahan ninyo. Inilantad niya ang mga maling impormasyon na inilathala ng media. Isinalaysay ang katotohanan tungkol kay Ate Fe, isang masipag, matapat na babae, isang single mother na ibinibigay ang lahat para sa kanyang mga anak, na matagal nang tinitiis ang panggugulo ng salarin ngunit hindi nakatanggap ng sapat na proteksyon mula sa batas o lipunan. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga kamera, ang kanyang boses ay naging mas malakas, naglalaman ng parehong sakit at galit. Panahon na para magsalita tayong mga babae. Panahon na para protektahan natin ang isa't isa laban sa karahasan at kawalang katarungan. Hindi tayo dapat matakot. Sa Pilipinas, isang bansa kung saan ang patriarkal na pag-iisip at mga prejudice tungkol sa papel ng kababaihan ay malakas pa rin sa maraming antas ng lipunan, ang isang batang babae, mahirap, at nagtatrabaho bilang konduktora ng bus na maglakas loob na harapin ang media, magsalita ng malakas para sa katarungan at manawagan para sa pagkakaisa ng kababaihan ay isang napakatapang na kilos, marahil ay mapangahas pa nga. Maaari itong ituring na pagsira sa magandang kaugalian, makakaapekto sa dangal ng pamilya, at gawin siyang target ng mga kritisismo at paghuhusga. Ngunit hindi ito inintindi ni Isabel sa sandaling iyon. Alam lamang niya na kailangan niyang gawin ito. Para kay Ate Fe, para sa kanyang sarili, para sa lahat ng mahihinang babae na tahimik na nagtitiis ng kawalang katarungan at karahasan. Nakatayo sa isang tagong sulok sa gitna ng karamihan, tahimik na pinapanood ni Mateo ang lahat. Ang pambihirang katapangan na ito ni Isabel ay muling nagpatulala at nagpahanga sa kanya. Ang katatagan, integridad, at habag ng kanyang puso ay nagniningning kahit sa pinakamalungkot na sitwasyon. Pinalalim nito ang pagtibok ng kanyang pusong malamig na dahil sa kapangyarihan at pera. Natanto niya na hindi na lamang siya simpleng nahuhumaling sa kanyang kagandahan o misteryosong pang-akit. Talagang nirerespeto niya ang kanyang pagkatao. At ang determinasyon ni Mateo na ituloy at makuha si Isabel ay lalo pang tumindi at nag-alab, sa kabila ng lahat ng hadlang. Ang matapang na kilos ni Isabel sa harap ng media ay lalo pang nag-ukit ng kanyang imahe sa isipan ni Mateo. Ang katatagan na nakatago sa likod ng kanyang tila marupok na anyo, ang hindi nababaluktot na integridad sa gitna ng isang lipunang maraming kawalang katarungan, ay lubusang umakit sa kanya. Ito ay malayong-malayo sa mga kalkulasyon, sa mga peking ngiti na madalas niyang nakikita sa alta sosyedad. Determinado siyang makuha si Isabel, hindi lamang dahil sa pisikal na atraksyon, kundi nais din niyang masakop ang malakas na kaluluwang iyon. Ngunit pagkatapos ng kakilakilabot na pangyayari kay Ate Fe at ang pagkakalantad sa publiko, lalo pang nagsara at naging mas mapagbantay si Isabel kay Mateo. Nakikita niya si Mateo bilang bahagi ng mundo ng kapangyarihan at yaman, isang mundong pinaniniwalaan niyang laging may panganib at kasinungalingan. Sa tuwing magpapakita si Mateo sa bus, kahit isang tingin o isang simpleng pangungumusta lang, tumatalikod siya, malamig at malayo. Nang makitang hindi epektibo ang direktang paglapit, binago ni Mateo ang kanyang taktika. Hindi na siya nagkataong sumasakay ng bus. Sa halip, gumamit siya ng pasensya at mga kilos na tila hindi sinasadya. Nalaman niya mula kay Lorenzo na madalas magpahinga si Isabel sa isang maliit na kapihan malapit sa terminal ng bus. Nagsimula siyang madalas pumunta doon, umuupo sa isang tagong sulok, tahimik na pinagmamasdan siya. Minsan, hindi sinasadyang, iiwan niya ang isang magandang libro, isang business magazine na alam niyang maaaring interesado si Isabel. Nagpadala siya ng mga hindi kilalang bulaklak sa tinutuluyan niyang bahay na may malalabong mensahe ng pag-asa, walang pirma. Isang gabing malakas ang ulan, habang pauwi si Isabel, nasira ng malakas na hangin ang kanyang lumang payong. Tumayo siyang nanginginig sa ilalim ng silong ng isang saradong tindahan, basang-basa. Bigla, isang mamahaling kotse ang huminto sa harap niya. Bumaba ang bintana, si Mateo iyon. Sakay na, Isabel. Ihahatid kita, sabi niya,
Ang boses ay malalim at mainit, walang bahid ng pag-uutos. Nag-atubili si Isabel. Ayaw niyang tumanggap ng tulong mula sa kanya, ayaw niyang magkaroon ng utang na loob. Ngunit napakalakas ng ulan, at ayaw niyang mag-alala ang kanyang ate. Sa huli, nag-aatubili siyang tumango at sumakay sa kotse. Ang loob ng kotse ay mainit, tuyo, at may amoy ng mamahaling pabango ng lalaki, isang ganap na kabaliktaran ng mundo sa labas. Sa buong biyahe pauwi sa Tondo, hindi gaanong nagsalita si Mateo, nagtanong lamang ng ilang bagay tungkol sa trabaho, sa kalusugan, ngunit ang kanyang mga mata ay laging malumanay at naglalaman ng tunay na pag-aalala. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Isabel ng kaunting pagkaantig sa lalaking ito. Marahil, hindi siya tulad ng iniisip niya. Nagpatuloy si Mateo sa panliligaw gamit ang tiyaga at mga pinong kilos. Hindi na niya inalok si Isabel na maging sekretarya, hindi na ipinagyabang ang kanyang yaman. Sa halip, ipinakita niya ang paghanga sa kanyang katapangan at pagkatao. Ikinwento niya sa kanya ang mga pressure sa trabaho, ang kalungkutan sa tuktok ng kapangyarihan, mga bagay na hindi pa niya naibabahagi kan-inuman. Pinaramdam niya kay Isabel na pinakikinggan siya, nirerespeto. Ang bakal na puso ni Isabel ay nagsimulang matinag. Maingat pa rin siya, ngunit ang sinseridad, kahit na peke, ni Mateo, kasama ang kanyang kaakit-akit na itsura at ang atensyon na hindi pa niya natatanggap mula sa sinumang lalaki, ay unti-unting natunaw ang kanyang depensa. Nagsimula siyang ngumiti kapag nakikita siya, nagsimulang sumagot sa kanyang mga tanong, minsan pa nga ay nagbabahagi ng kanyang mga iniisip. Sa puso ni Mateo, umusbong ang kasiyahan. Ang kanyang plano ay umuusad ng maayos. Ngunit kasabay nito, isang ibang damdamin, mas totoo, ang nagsimulang umusbong. Ang lakas, talino, at dalisay na kaluluwa ni Isabel ay tunay na umakit sa kanya. Nagsimula siyang umasam sa mga pagkikita, sa mga maikling pag-uusap. Minsan, tinatanong niya ang sarili kung ang paunang obsesyon ba ay nagiging tunay na pagmamahal. Ngunit ang nasaktang pride at ang obsesyon sa paunang pagtanggi ay naroon pa rin, umiinit na parang isang sugat na hindi pa gumagaling. Isang hapon, pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, nagpa siya si Isabel na tanggapin ang paanyaya ni Mateo na magkape sa isang maliit at tahimik na kapihan. Gusto niyang mas makilala pa si Mateo, gusto niyang bigyan ang sarili at marahil pati na rin siya ng isang pagkakataon. Naging masaya ang kanilang pag-uusap. Mas naging komportable si Isabel kapag kasama siya. Sakto sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Katrina Valenciano. Sinusundan niya si Mateo at hindi matiis na makitang masaya si Mateo kasama ang isang babaeng itinuturing niyang mababa. Mati, nandito ka pala. Lumapit si Katrina, sadyang kumapit sa braso ni Mateo nang may pag-aangkin, saka tiningnan si Isabel ng mapanuri at mapanghamak na tingin. Uy, sino to? Bagong kaibigan mo. Nainis si Isabel sa kilos ni Katrina. Tumayo siya. Pasensya na, kailangan ko nang umuwi. Kumunat ang noo ni Mateo kay Katrina, ngunit hindi pinigilan si Isabel. Nang tumalikod si Isabel, sadyang nagsalita ng malakas si Katrina, ang boses ay puno ng pang-uuyam. Siguro hindi mo alam, no? Malapit na kaming ikasal ni Mati. Gusto ni Tito Ricardo na maaga kaming ikasal para mapatatag ang pamilya. Natigilan si Isabel. Lumingon siya, tiningnan si Mateo nang may pagtatanong. Tumahimik lamang si Mateo, ang mga mata ay komplikado. Tila may pumiga sa puso ni Isabel. Kaya pala peke lang lahat. Lumapit lang siya sa kanya para paglaruan habang naghihintay ng kasal na bagay sa kanyang estado. Ang pakiramdam na naloko at nasaktan ay umapaw. Tumalikod siya, mabilis na naglakad palayo, ang mga luha ay malapit ng tumulo. Tiningnan ni Mateo ang papalayong anyo ni Isabel, isang hindi komportableng pakiramdam ang umusbong. Tinabig niya ang kamay ni Katrina. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na magsalita ng kung ano-ano? Sinasabi ko lang naman ang totoo, taas noong sabi ni Katrina. Hindi bagay sa'yo ang ganyang klaseng babae, Mati.
Tumahimik ka, sigaw ni Mateo, ang mga mata ay nagyayelo. Iniwan niya si Katrina doon, nagmamadaling hinabol si Isabel. Hinarang niya si Isabel sa kanto ng kalye. Isabel, pakinggan mo muna ang paliwanag ko, ipaliwanag ang ano. Tumingala si Isabel, ang mga mata ay namumula ngunit puno ng galit. Na pinaglalaroan mo lang ako. Na isa lang akong murang libangan sa paningin mo. Hindi ganoon. Sinubukang hawakan ni Mateo ang kamay ni Isabel, ngunit tinabig niya ito. Lumayo ka sa akin, sigaw niya. Nagkamali ako ng pagkatiwalaan kita. Ikaw at ang mundo mo, lahat kayo ay sinungaling. Pagkasabi niyon, walang pag-aatubiling itinaas ni Isabel ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Mateo sa mukha. Ang sampal ay umalingaw-ngaw ng tuyo sa gitna ng mataong kalye. Ang mga tao sa paligid ay napatingin sa kanila ng may kuryosidad. Nanigas ang mukha ni Mateo dahil sa gulat at sakit, hindi lamang pisikal na sakit, kundi pati na rin ang sakit ng nasirang pride. Wala pang sino mang naglakas loob na gawin ito sa kanya. Ang apoy ng galit at kahihiyan ay sumiklab ng matindi sa kanyang mga mata. Ang marupok na damdamin na nagsisimula ng umusbong para kay Isabel ay biglang naglaho, napalitan ng pagkamuhi at pagnanasang maghayganti. Ikaw, naglakas loob ka. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, ang boses ay puno ng pagbabanta. Ilang manggagawa sa malapit ang nakakita sa hindi magandang eksena, inakalang binubuli ni Mateo si Isabel, kaya lumapit sila para ipagtanggol siya. Ang pagtatalo ay mabilis na nauwi sa isang magulong away. Si Mateo, kahit sinusubukang awatin ng bodyguard, ngunit sa gitna ng galit na wala sa kontrol, ay hindi nag-atubiling gumanti sa mga ordinaryong tao. Ang magulong eksenang ito, sa kasamaang palad, ay naitala ng buo ng isang paparazzi na lihim na inupahan ni Katrina, sa tulong ng impormasyon mula kay Lorenzo, gamit ang cellphone. Ang away sa publiko ay mabilis na naawat nang dumating ang mga pulis, ngunit ang mga bunga nito ay nagsisimula pa lamang. Bumalik si Mateo sa mansyon na may napakasamang pakiramdam. Ang marka ng sampal ni Isabel ay mainit pa rin sa kanyang pisngi, ngunit ang kahihiyan na nabugbog ng ilang ordinaryong tao at ang magulong imaheng iyon ang higit na gumugulo sa kanya. Ang pagmamahal, ang paghanga na naramdaman niya para kay Isabel ay ganap ng naging malalim na pagkamuhi. Naglakas loob siyang ipahiya siya, si Mateo de Alvarez, sa harap ng publiko. Kailangan niyang pagbayaran iyon. Si Lola Elena, ang lola ni Mateo, isang marangal ngunit mabait at matalinong babae, ay nakita ang galit at hindi pangkaraniwang anyo ng kanyang apo kaya hindi maiwasang mag-alala. Marahan niya itong pinayuhan. Mateo, anong nangyari? Mukhang hindi ka maayos. Ibinaba niya ang tasa ng tsaa. Kung may babaeng hindi para sa'yo, matuto kang bumitaw, apo. Huwag mong hayaang pahirapan ng katigasan ng ulo mo ang sarili mo. Ngunit ang payo ng kanyang lola ay parang tubig na ibinuhos sa dahon ng gabi. Si Mateo ay nalulunod sa galit at nasaktang pride. Tinabig niya ito. Hindi niyo naiintindihan, lola. Kailangan niyang magbayad, lalo pang lumala ang sitwasyon kinabukasan. Ang video na nagpapakita ng away ni Mateo sa mga tao sa terminal ng bus, na may anggulong sadyang nagpapalabas ng kanyang pagiging agresibo at ang kahinaan ng mga tao, ay inilabas sa social media at kumalat na parang apoy. Agad itong naging mainit na usapan, na nagdulot ng isang alon ng galit sa publiko. Ang imahe ng perpekto, mayaman, at maginoong, prinsipe, na si Mateo de Alvarez ay gumuho, napalitan ng imahe ng isang mayamang mapang-api, na minamaliit ang mahihirap. Ang iskandalong ito ay nagbigay ng malakas na dagok sa kampanya sa pagkapangulo ni Tito Ricardo. Itinutok ng publiko ang sisi sa kanya, sinasabing hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang pamangkin, paano pa kaya ang bansa? Agad na sinamantala ng kanyang mga kalaban sa politika ang pagkakataong ito, ginatungan ang media, pinalala ang isyu, na nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng pamilyang Valenciano Alvarez. Nagalit ng husto si Tito Ricardo. Tinawag niya si Mateo,
Ibinuhos ang lahat ng galit sa kanya. Nakikita mo ba ang ginawa mo? Dahil lang sa isang walang kwentang babae, sinira mo ang lahat. Ang dangal ng pamilya. Ang karera ko sa politika. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinaghirapan ko? Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Nagsususpecha akong sinadya kang ipahamak ng babaeng yan, gustong sirain ang pamilya natin. Ang mga walang basehang akusasyon ng kanyang tiyuhin ay lalo pang nagdagdag ng gatong sa apoy ng pagkamuhi sa puso ni Mateo. Lalo siyang naniwala na si Isabel ang dapat managot sa lahat ng gulo. Kailangan niyang pagbayaran ito ng mahal, kailangan niyang maranasan ang kahihiyan na 100,000 beses na mas matindi kaysa sa dinaranas niya. Sa harap ng gate ng mansyon ng mga De Alvarez, nagsimulang magtipon ang mga nagpoprotesta. May hawak na mga banner, sumisigaw ng mga slogan ng pagtutol, kinokondena ang kilos ni Mateo at ang hindi makatarungang yaman. Upang may salba ang sitwasyon, napilitan si Tito Ricardo na magdaos ng isang press conference. Sa harap ng media, walang kahihiyang isinisi niya sa oposisyon ang sadyang pag-aayos at pag-edit ng video upang sirain ang kanyang reputasyon at ng kanyang pamilya. Nagpahiwatig siya na si Isabel Reyes ay isang kasangkapan lamang sa maruming larong politika. Si Isabel, pagkatapos ng sampal at mainit na komprontasyon, ay nabubuhay din sa takot at pagkonsensya. Alam niyang maaaring magkaroon ng bunga ang kanyang kilos, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ang sitwasyon. Nang marinig ang mga paninirang puri mula kay Tito Ricardo sa TV, tumahimik na lamang siya. Isa lamang siyang mahirap na babae, paano niya lalabanan ng isang makapangyarihang puwersa na tulad nila? Umaasa na lamang siyang matapos na ang lahat. Ngunit hindi tumigil si Tito Ricardo. Pinakontak niya si Isabel, nag-alok ng malaking halaga ng pera, hinihiling na humarap siya sa media, akuin ang kasalanan, aminin na siya ay nagkamali, at kumilos ng hindi nag-iisip, at humingi ng tawad sa pamilyang Valenciano Alvarez. Binalaan pa siya ng mga tauhan nito na kung tatanggi siya, magiging mahirap ang kahihinatnan. Muling sumiklab ang galit kay Isabel. Wala siyang ginawang mali, bakit siya hihingi ng tawad? Tahasan niyang tinanggihan ang maruming alok. Natapos ang tawag sa telepono sa gitna ng tensyon. Sa kabilang linya, galit na. Galit si Tito Ricardo, lumingon at sinigawan si Mateo. Nakita mo na. Ang tigas ng ulo ng babaeng yan. Sa ganitong sitwasyon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Sa kabalintunaan, si Mateo, kahit nagalit kay Isabel, ngunit nang marinig ang kanyang tiyuhin na minumura siya ng husto at nagbabalak na gumamit ng maruming paraan para pilitin siya, isang bahagi sa kanya ang nagudyok na protektahan siya. Nagsalita siya para pigilan ang kanyang tiyuhin sa paggawa ng mga labis na bagay. Ang pag-uusap na ito, sa kasamaang palad, ay narinig ni Isabel sa telepono, dahil nakalimutang ibaba ni Tito Ricardo ang telepono. Nang marinig na ipinagtatanggol pa rin siya ni Mateo kahit sa ganitong sitwasyon, muling nag-ulo ang puso ni Isabel. Sumingit din ang kanyang ate, si Ate Lina. Kita mo na, isa. Sabi ko na sa'yo eh. Totoong mahal ka ni Mateo. Kung hindi siya ang sumusuporta sa'yo, baka malaking gulo na ang kinakaharap mo. Napag-isipan ni Isabel. Marahil ay masyado siyang mabilis maghusga kay Mateo. Marahil ay sobra ang sampal na iyon. Isang pakiramdam ng pagsisisi at pagkonsensya ang gumapang sa kanyang puso. Hindi niya alam na ang pagmamahal ni Mateo sa sandaling ito ay ganap ng natabunan ng pagkamuhi. Bawat mura ng kanyang tiyuhin, bawat mapanghamak na tingin ng karamihan, bawat nakakashock na headline sa dyaryo ay lalo lamang nagpapatindi sa kanyang pagkamuhi kay Isabel. Ang manager ng terminal ng bus, sa ilalim ng pressure mula sa pamilyang Alvarez, o marahil ay tumanggap ng pera, ay tinawag si Isabel, hinihiling na humingi siya ng publikong tawad kay Mateo at sa kanyang pamilya upang malutas ang iskandalo. Mariing tumanggi si Isabel. Iginiit niyang hindi siya ang naglabas ng video, hindi siya nag-ayos ng anuman. Ang tanging bagay na pinagsisisihan niya ay ang padalos-dalos na sampal noong araw na iyon. Kung kailangan niyang humingi ng tawad,
Hihingi lamang siya ng tawad ng pribado kay Mateo para sa kilos na iyon, hindi para sa mga bagay na hindi niya ginawa. Pagkatapos ng maraming gabing hindi makatulog sa pag-iisip, nanaig ang pakiramdam ng pagkonsensya kaysa sa galit. Nagpasya si Isabel na puntahan mismo si Mateo sa kanyang opisina sa Alvacorp Tower upang humingi ng tawad para sa sampal. Gusto niyang ipaliwanag na ang kilos na iyon ay isang depensa lamang sa gitna ng galit at sakit, na nagkamali siya ng pagkakaintindi sa kanya. Ngunit hindi siya binigyan ni Mateo ng pagkakataon. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, ang mukha ay malamig na parang yelo, ang mga mata ay wala ng bahid ng init. Humingi ng tawad. Ngumisi siya ng mapakla, isang malupit na ngiti. Sa tingin mo ba, ang isang salita ng paghingi ng tawad ay makakabawi sa lahat ng dinanas ko at ng pamilya ko? Sinira mo ang dangal ko. Huli na ang lahat, Isabel Reyes. Nanlambot ang puso ni Isabel. Natanto niyang wala nang magagawa para may salba pa ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pinakamasamang bangungot ay darating pa. Nang gabing iyon, nakipagkita si Mateo kay Isabel sa isang tagong lugar. Tiningnan niya si Isabel, ang mga mata ay malalim at mahirap basahin. Kung papayag kang magpakasal sa akin, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bigat na nakakatakot, lahat ng kasalanan mo, lahat ng gulo na idinulot mo ay mabubura. Poprotektahan ka ng pamilya ko. Ito ang tanging paraan para matapos ang lahat ng maayos. Inilabas niya ang isang kumikinang na diamanteng singsing, isang bagay na matagal na niyang inihanda para sa ibang layunin. Ito ang huling beses na magpo-propose ako sa'yo. Pag-isipan mong mabuti, Isabel. Natigilan si Isabel, magpakasal, pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang kalagayan, ang pagmamasid ng publiko, ang pressure mula sa makapangyarihang pamilya, ang madilim na hinaharap. Marahil ito ang tanging paraan para makatakas. Higit pa rito, sa kaibuturan ng kanyang puso, isang bahagi sa kanya ang may natitira pang kaunting pagmamahal para sa komplikadong lalaking ito. Marahil, kung magpapakasal sila, talagang magbabago siya. Naalala niya ang mga nakaraang kilos ng pag-aalala, ang mga malumanay na salita. Pagkatapos ng matinding panloob na pakikibaka, tiningnan ang kumikinang na singsing sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nanginginig na inilahad ni Isabel ang kanyang kamay. Isinuot ni Mateo ang singsing sa kanyang daliri, isang misteryosong ngiti ang bahagyang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi alam ni Isabel na kakatapak niya lang sa isang matamis ngunit mapanganib na patibong na inilatag mismo ng lalaking kapapayag niya lang pakasalan. Ang plano ng paghihiganti ni Mateo ay nagsisimula pa lamang. Ang desisyon ni Mateo at Isabel na magpakasal ay nagdulot ng malaking pagyanig sa pamilyang Valenciano Alvarez at sa buong alta sosyedad ng Maynila. Noong una ay mariing tumutol si Tito Ricardo, sinasabing hindi karapat-dapat si Isabel at ang kasal na ito ay makakasama sa imahe ng pamilya. Gayunpaman, si Mateo, na may absolutong kapangyarihang pang-ekonomiya matapos maagang mamatay ang kanyang mga magulang, ay tahasang nagpahayag na walang sino man ang maaaring makialam sa kanyang desisyon. Si Lola Elena, bagamat nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang apo at ng batang babae, ngunit nakita ang determinasyon ni Mateo, ay napilitang tanggapin, umaasa na ang pag-ibig, kahit na nagsimula ng magulo, ay maaaring makapagpabago sa kanyang matigas na ulong apo. Ibinigay pa niya kay Isabel ang isang anti-gang kwintas ng pamilya bilang tanda ng pagtanggap. Si Katrina naman ay parang nabaliw. Hindi siya makapaniwala na pinili ni Mateo na pakasalan ang maliit na konduktor ng bus na iyon sa halip na siya. Ang pagkamuhi at inggit ay umabot sa sukdulan, isinumpa niyang hindi niya patatahimikin si Isabel. Sa mga araw ng paghahanda para sa kasal, napakabait at maalaga si Mateo kay Isabel. Dinala niya si Isabel para mamili ng mga mamahaling damit at alahas, ipinakita sa kanya ang marangyang beach house na sinabi niyang magiging kanilang tahanan sa hinaharap. Ikinwento niya sa kanya ang mga plano, tungkol sa isang masayang buhay na sila lamang dalawa. Si Isabel,
Bagamat may kaunting pagdududa pa rin, ngunit sa harap ng kabaitan at matatamis na pangako ni Mateo, ay unti-unting nadala sa pangarap ng isang mas magandang buhay. Nagsimula siyang maniwala na talagang mahal siya ni Mateo, na ang nakaraan ay mga hindi pagkakaunawaan lamang. Bakit ako ang pinili mo? Minsan, nahihiyang nagtanong si Isabel habang naglalakad sila sa pribadong beach ng mansyon. Isang ordinaryo, mahirap na babaeng tulad ko. Huminto si Mateo, lumingon sa kanya, ang mga mata ay malalim. Dahil iba ka, Isabel. Malakas ka, independyenta, at hindi kailanman yumuyuko sa hirap. Ang iyong tapang at katatagan ang umakit sa akin. Hinaplos niya ng bahagya ang pisngi ni Isabel. Kahit yung sampal noon, marahil iyon ang pinaka hindi malilimutang alaala sa buhay ko. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting nagpakilig sa puso ni Isabel. Nakonsensya siya. Pasensya na tungkol doon. Noong oras na yun, ako lang. Naiintindihan ko, putol ni Mateo. Hindi kita sinisisi. Mula ngayon, kalimutan na natin ang nakaraan. Sama-sama nating bubuuin ang hinaharap. Ang mga salitang iyon ay parang pulot na ibinuhos sa tenga ni Isabel. Ikinwento niya kay Mateo ang kanyang pagkabata na kulang sa pagmamahal matapos maagang mamatay ang kanyang ina, nag-asawa muli ang kanyang ama, tungkol sa pagtira sa bahay ng kanyang ate at palaging pakiramdam na pabigat siya. Nakikinig ng mabuti si Mateo, nagpakita ng pag-unawa at nangakong pupunan niya ang lahat para sa kanya. Personal ding pumunta si Mateo sa bahay ni na Ate Lina at Kuya Romel para humingi ng pahintulot na pakasalan si Isabel. Si Kuya Romel, nang makita ang magiging manugang na mayaman at makapangyarihan, ay biglang nagbago ng ugali, naging masigasig at palakaibigan. Tanging si Ate Lina lamang ang nananatiling nag-aalala. Hinayla niya si Isabel sa isang tabi, pinayuhan ang kanyang kapatid na mag-ingat, dahil komplikado at maraming patibong ang mundo ng alta sosyedad. Ngunit si Isabel, na nalulunod sa pekeng kaligayahan, ay isinantabi ang pag-aalala ng kanyang ate. Mabilis na itinakda ang araw ng kasal. Ito ay magiging isa sa pinakamarangyang kasal sa Maynila, na aakit ng atensyon ng buong media at alta sosyedad. Gabi bago ang kasal, ayon sa kaugalian, ang mga kaibigan at kapitbahay sa Tondo ay dumating sa bahay ni Ate Lina para kumanta, sumayaw, at bumati kay Isabel. Habang pinagmamasdan ang mainit at simpleng eksena, nakaramdam si Isabel ng labis na kaligayahan. Ito marahil ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na ngumiti siya ng napakasaya at payapa. Kinaumagahan, nagising si Isabel na may kaba at pananabik. Dinala siya sa pinaka-prestihiyosong hair and makeup salon sa lungsod. Ang mga nangungunang eksperto ay ginawa siyang isang napakagandang prinsesa sa isang puting-puting damit pangkasal, na pinalamutian ng libu-libong kumikinang na kristal. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, hindi makapaniwala si Isabel sa kanyang mga mata. Ang pangarap na fairy tale ay tila naging totoo. Isang marangyang puting limousine ang naghihintay sa labas. Masayang sumakay si Isabel sa kotse. Ang kanyang kalooban ay lumulutang sa kaligayahan, handa nang pumasok sa isang bagong kabanata ng kanyang buhay, maging si Mrs. De Alvarez, ang asawa ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa Pilipinas. Ngunit pagkasara pa lamang ng pinto ng kotse, biglang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Isabel. Napansin niyang ang driver ay hindi ang taong kilala niya mula kay Mateo. At sa upuan sa tabi ng driver ay isang estrangherong lalaki na may malamig na tingin. Isang kakilakilabot na pakiramdam ng hindi mapakali ang umusbong. Sino kayo? Nasaan si Mateo? Natatarantang tanong ni Isabel. Lumingon ang lalaki sa tabi ng driver, isang masamang ngiti ang sumilay. Hindi na kailangang malaman ng senyorita. Bago pa makakilos si Isabel, isang panyong may pampatulog ang mabilis na itinapal sa kanyang ilong at bibig. Ang masangsang na amoy ng kemikal ay sumangga, ang mundo sa harap niya ay unti-unting lumabo bago tuluyang nagdilim. Tahimik na yumandar ang kotse, papalayo sa marangyang salon, patungo sa isang hindi tiyak na direksyon,
Iniwan ang kasal ng siglo na naghihintay sa nobya at isang malupit na plano ng paghihiganti. Sa lugar ng kasalan isang nangungunang 5-star hotel na may daan-daang mararangal na bisita na nagtipon na lumipas ang oras ngunit hindi pa rin dumarating ang nobya. Nakatayo si Mateo sa altar. Ang mukha ay nananatiling kalmado ngunit ang mga mata ay may bahid ng pagiging kampante, naghihintay sa biktimang mahulog sa patibong. Patuloy na tumatawag si Lorenzo ngunit hindi makontak ang kotseng sinasakyan ni Isabel. Nagsimulang hindi mapakali sina Kuya Romel at Ate Lina. Sinubukan nilang tawagan si Isabel ngunit hindi makontak ang telepono. Ang balita tungkol sa misteryosong pagkawala ng nobya ay nagsimulang kumalat sa mga bisita, na nagdulot ng mga bulungan. Ang ama ni Isabel, ang lalaking iniwan siya noong bata pa, na dumalo sa kasal dahil sa katanyagan ng magiging manugang, ay nagsimula ring magmura ng malakas. Sinasabing, bumalik na naman sa dating gawi, si Isabel, tumakas kasama ang ibang lalaki, na nagdulot ng kahihiyan sa pamilya. Tanging si Ate Lina lamang ang naniniwalang may masamang nangyari sa kanyang kapatid. Samantala, nagising si Isabel sa isang madilim, maalinsangan, at hindi pamilyar na silid. Ang kanyang ulo ay kumikirot na parang pinupukpok, ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Natanto niyang nakakulong siya. Sumigaw siya, kinatok ang pinto, ngunit ang tanging sumagot ay ang nakakatakot na katahimikan. Ang sukdulang takot ay bumalat sa kanya. Anong nangyayari? Nasaan si Mateo? Bakit niya hinayaang mangyari ito? O siya ba mismo ang nasa likod ng lahat?